Eto, mainit na balita. Quick update lang tayo mga sir dahil halos kumpleto na ang Gilas Pilipinas sa kanilang third week practice para sa paghahanda nila sa FIBA Asia Cup sa inilabas na bagong update ng SBP ngayong araw. Samantala Gilas Pilipinas, bakit nasa pang-8 pwesto na lang sa inilabas na latest power rankings ng FIBA? Pero bago yan, like and subscribe lang mga kabady para sa latest basketball news and highlights. Sa inilabas na bagong update ng SBP para sa ating Gilas Pilipinas, makikita sa mga larawan na halos kumpleto na ang Final 12 ni Coach Tim sa ikatlong linggong practice ng ating national team. Nasa practice ngayong araw ang ating naturalized player na si JB kasama sina Carl Tamayo at KQ na uma-attend talaga since day 1, which is a good sign kasi sa pagkakabanggit ni Coach Tim dati, nabibigyan niya daw ng mas malaking role itong dalawang batang player sa FIBA Asia. Makikita din natin na nasa practice na din si RJ Abarrientos at Troy Rosario na kailan lang ay sinama ni Coach Tim sa pool. Nasa practice din ang B-League boys na sina AJ Edu at St. Dwight na napakagandang sign na halos kumpleto nga yung lineup natin. Nasa practice din si PBA at Gilas veteran Japet Aguilar kasama si Meralco guard Chris Newsome. Yun nga lang ay wala sina PBA best player of the conference, Junmar Fajardo at CJ Perez, at wala din si TNT standout Calvin Oftana. Dahil ongoing ngayong araw ang PBA Finals Games 6 kung saan nakuhang muli ng SMB ang kampeonato laban sa TNT Tropang Giga. Kasama din sa practice ngayong araw sina Jamie Malonzo at Scotty Thompson na makikita sa mga larawan na inilabas ng SBP. Hindi rin ata nakasama sa practice si Mason Amos dahil sa commitment nito sa kanyang school na Lasal. Wala rin sa practice ang 7'3" center ng Gilas na si Kai Soto. Pero present si Gilas Youth Coach LA Tenorio para magbigay suporta kay Coach Tim at sa kapwa players ng Gilas. Samantala, bumagsak sa ika-8 pwesto ang rankings ng Gilas Pilipinas sa inilabas na bagong power rankings ng FIBA Asia this month. Nangunguna pa rin syempre ang defending champion na Australia matapos ang kanilang impressive record sa FIBA qualifiers at sinundan naman ng bansang Japan na isa sa mga must-watch teams sa FIBA Asia this year. Nasa top 3 naman ang Tall Blacks matapos din ang napakagandang kartada nila sa mga qualifiers. At hula ko kaya sila bumulusok pataas ay dahil sa impressive win nila sa Gilas last February qualifiers. Tahimik pero quality basketball naman ang pinapakita ng China matapos nilang mag-rank number 4 sa latest power rankings ng FIBA at nakadagdag pa dyan ang lumalakas na lineup nila sa addition ng kanilang mga bagong players. Surprise number 5 naman ang bansang Iran na bagamat tahimik din gaya ng China ay makikita naman ang progressive program nito sa FIBA Asia dahil sa rebuilding team nila ngayon. Steady naman sa number 6 at 7 ang bansang Lebanon at Jordan na isa din sa mga dapat abangang team sa FIBA Asia matapos nilang magpalit at pabalikin ang mga naturalized player nila sa FIBA Asia. Bumagsak naman sa number 8 ang bansang Pilipinas sa dati nitong rank number 4 matapos ang medyo masalimuot na resulta ng kanilang last qualifiers matapos tayong talunin ng Tall Blacks at ang new breed lineup ng Chinese Taipei last February. Pero ano nga ba ang dahilan ng pagbagsak ng ranking ng Gilas sa FIBA Asia? Isa sa mga maaaring dahilan at matagal nang nagiging basehan ng FIBA sa power rankings ay kung gaano katatag ang lineup ng isang bansa o team. Bagamat masasabi natin na consistent na at kahit papano ay may nabubuo ng chemistry ang Gilas, matatandaan na last year lang sila nabuo matapos nga makuha ni Coach Tim ang coaching job ng Gilas kapalit si Coach Tab last year. Dagdag pa na nawala si Kai Soto sa ating lineup this year na nagpalubog palalo sa rankings ng Gilas. Isa din sa mga pwedeng nagpababa sa ranking ng Gilas ay ang hindi magandang performance nito last qualifiers matapos tayong talunin ng New Zealand at Chinese Taipei. Ang dalawang talo na yon ang nagpaangat sa mga bansang yon at siya namang nagbagsak sa rankings ng ating Gilas Pilipinas. Pwede rin naman lumalakas lang talaga ang mga bansang kasama sa FIBA Asia. Kaya naman hindi natin pwedeng sabihing excuse na wala kasi tayong ganito o wala kasi tayong ganyan.